Alright, magandang hapon po sa inyong lahat mga kababayan. Batang Maynila to, it's... Ito pong si Jason at etong si Eric Celis ay inireklamo po ng NBI dahil po sa peking PBBM reports. Ito po yung mga kababayan, mga fake news peddler. Ito po yung mga kasama po ito sa mga keyboard warriors ng mga DDS. Lalong-lalo na to si Jason na simula nung nawala siya sa SMNI, ayan, panay fake news nang ipinopost sa kanyang social media account. Tapos ito namang isa, si Celis, ito yung dating, sabi niya, dating NPA daw siya, na nanumbalik sa gobyerno. So ang nangyari, nung bumalik siya sa gobyerno, puro paninira naman sa gobyerno pinagagawa. Tapos, ang ginagawa ngayon, ito merong racket. Ito pong si Celis, ayan po, tingnan niyo po sa ating screen. May racket po ito. Mahilig po ito mag-organize ng rally dyan sa EDSA. Kapag may rally po ang DDS sa EDSA, lagi po siya nandun. So, siguro, may katkong. Siguro meron tong may kickback. Kahit sa rally ko may kickback. So, lagi siya nandun mga kababayan, lagi siya, may megaphone siya yung sasalita doon sa rally sa EDSA, kahit ilang piraso lang sila. Kasi ninyo yung mga rally ng DDS sa EDSA, ilang piraso lang sila. Pero siya, laging lakangiti, tuwan-tuwa. Matutuwa ka ba kung konti lang yung umatin sa rally mo? Sabi tuloy na iba, tuwan-tuwa yan kasi paldo. kasi may katkong. Kasi, kapag may rally, sigurado, merong sponsor yan, may financer yan. Hindi naman mag-rally ang mga yan kung walang sponsor eh. Sinong tanga pupunta ron, magsisigaw ka ng kung ano-ano ron, laban sa gobyerno, tapos wala kang budget? Real talk lang po tayo mga kababayan, may budget po yan. Imposibleng walang budget, meron yan. Nung nakaraan lang, di ba? Pinakain doon sa mga nag-motorcade sila eh. Pinakain doon sa mga sumama sa motorcade, lugaw lang ni ni Sabit eh. Tapos sa EDSA, ito naman si Celis, ang saya-saya, talagang ngiti-ngiti, pero ilang piraso lang sila doon. Kaya sabi tuloy ng mga tao, alam na this. Paldo. Siguro kung ang budget nun bawat isang rallyista, 5,000, tapos natatanggap lang ng mga rallyista na mga nakuha lang nila sa Gedli, aabutan lang nila ng 1,000, minsan nga 500 nga lang. Nagreklamo nga iba eh. Ano ba naman to? 500 lang, wala pa libre merienda. So, siguro mga kababayan, kumikita siya doon. So, kaya kahit konti lang sila doon sa rally, talagang ngiting-ngiti itong si Celis. Mukha hindi na pagkakatiwalaan eh. So, itong dalawa pa mga kababayan ay kinasuhan ng cyber libel. Inireklamo ng National Bureau of Investigation, NBI, ang mamamahayag na si Jay Sonza at personalidad na si Jeffrey Celis dahil umano'y pagpapakalat ng fake medical information tungkol kay Presidente Bongbong Marcos. Naidokumento ng NBI sa screenshots ng online post at surveillance ng YouTube videos ang paggamit ng dalawa ng unverified medical reports para questionin ang abilidad ng Pangulo na mamuno. Inirekomenda ng NBI sa Department of Justice na panagutin ang dalawa sa cyber libel at paglabag sa Article 154 ng Revised Penal Code. So yan, fake news pa more. Fake news pa more. Pero parang kulang mga kababayan dapat kasama rito yung yung ngongo. Kilala niyo ba yung ngongo? Yung ngongo na manyanyenon? Yung PWD na feeling pogi. Sabi nga tuloy ng isang influencer kaya siguro ginawa ni Lord na ganyan yung tao na yon, kasi nga namang mabuting sasabihin. Kaya ganun daw. Kaya ginawa nga ngongo. Pero matindi mga kababayan, na bilib pa rin sa sarili. Doon lang ako nakakita ng isang PWD na nahambog. At akala mo kung sino man lait, mga kababayan, mas lalo na nga kung naging pogi ito, baka lahat tayo pinaglalait na itong ngongo na to. Kilala niyo ba yung binabanggit ko? Si Jack Argota?
Dapat kasama siya kasi nag-post din siya ng peking medical records naman ni Pangulong Bongbong Marcos. 'Di ba? Yung St. Luke's na medical report na fake. O kasi sabi ng St. Luke's, hindi naman sila naglalabas ng report pero naglabas yun si Argota. So dapat hindi lang 'to. Dapat si Argota, ito si Sonsa, saka si Celis, dapat sila yung magkakasama. Bakit wala si Argota? Pero alam ko, ano yun inimbitahan na ng NBI Kaso, nagsasalita na, nagpapaliwanag, hindi nila maintindihan. Kaya siguro pinaalis na. Alis ka na dito, hindi ka namin maintindihan. Yun lang ka, salita ka ng salita, hindi namin maintindihan. Kasi nga, ngongo nga po pasintabi po sa ibang mga may ganong klaseng kapansanan. Hindi po lahat ng ganon sinasabi ko na katulad ni Argota. Si Argota lang yung ganon. Yung may kapansanan na hindi ko grabe mga kababayan may kapansanan na pero grabe manlait. Kala mo kung sino. So, kaya siguro pinaalis na ng NBI. Kasi hirap intindihin nun. Paliwanag siya. Ano sinabi mo? Bakit nagbigay ka ng nag-post ka ng peking medical records ng St. Luke's tungkol kay PBBM? May sagot niya, hindi ko naman mo alam yung namin ninyo. Naina ko lang muna may hinmong yan namon. Inenebote mo lang mo. O, siguro NBI na buisit. Hindi naiintindihan sinasabi ni Argota. Kaya pinauwi na lang. Kaya hindi na siguro sinama sa complaint. Etong dalawa na lang. So ayan mga kababayan fake news pa more. Jason sa at Eric Celis. At ito, nakita ko lang sa Facebook. Ready na for delivery. Ayan. Yung mga karton. Karton po ng 3. Ready na for anniversary special sa March 11. Anniversary na pala? Oo, tama. Tama, March 11 nga pala dinala si dating Pangulong Rodrigo Duterte diyan sa The Hague. So malapit na. Anniversary na pala, mag-iisang taon na. So ito ready na po for delivery. Ayan po yung karton. Tatay mo karton. Pati yung bato naging karton. Pati si Bongo karton na rin. O yan mga kababayan, ready na raw for delivery. Sa anniversary special dyan sa March 11. Hindi ko alam kung anong hinihanda nila ron ng mga DDDs doon. At si Larry Gadon, meron pong patama kay Sara Duterte. At doon sa may bago na namang lumabas na performance ratings survey. Napakataas daw ng performance rating ni VP Sara Duterte. Sabi tuloy ni Larry Gadon, ano performance? Wala nga siya nagawa. Tama nga naman di ba? Anong performance rating kung hindi naman nagpe-perform? Paano mo bibigyan ng rating ang performance sa isang tao na hindi naman nagpe-perform? So kalokohan yung performance rating na yan. Sabi dito, may tama si Larry Gadon. Tumpa ka dyan, sir. Tama po kayo. Hindi, di ba? Tumama din sa wakas si attorney. Oy, wag ka naman kayong ganyan kaya Larry Gadon, kahit pa paano naman yan. Ganyan yan. Ay mga kababayan totoo naman sabi ni Larry Gadon paano nangyaring napakataas ng performance ratings ni VP Sara Duterte kung hindi naman nagpe-perform? Anong performance? Wala nga siyang ginagawa. Mga DDS. Ano masasabi nyo kay Larry Gadon? Tama siya, may tama siya. May tama si Larry Gadon. At pag-usapan na rin natin ito. Si Senator Ping Lacson ay meron pong pahayag. Sabi niya, nakakabahala at nakakalungkot o nakalulungkot na kung sakaling sila ay maaresto dahil sa pagbawas ang Senado, ma-deprive ang ating mga kababayan sa mandate na ibinigay sa kanila. O sabi dito, big loss sa Senado?
Pagiging malaking kawalan umano para sa Senado, sina Senator Bato de la Rosa at Senator Bongo sakaling maaresto, kaugnay ng kaso ni dating Pangulong Rodrigo Duterte na Crimes Against Humanity ayon kay Senator Ping Lacson. Seryoso ba to siya? Senator Ping, seryoso ka ba? Sigurado ka, sir, sa sinasabi mo na big loss sa Senado, itong dalawa? Malaking kawalan sa Senado? Si Senator ba to? at Senator Bongo? Hindi nga, Senator Ping Lacson. Kami nagtatanong lang. Ano ba yan? Nagjo-joke ka ba? O nagjo-joke? Hindi nga. Big loss daw. Gulat naman ako, Senator Ping Lacson. Kala ko joke. Pero parang seryoso ata si Senator Ping Lacson nung nagsalita. Sigurado? Big loss sa Senado, kawalan? Hindi nga namin ramdam na nawala si Bato de la Rosa dyan eh. Wala namang bilang eh. Ilang buwan na wala dyan si Bato de la Rosa? Meron bang nabawas sa performance ng Senado? Wala naman eh. Senator Bongo. Siguro kahit pa paano meron. Pero Senator Bato? Nako. Ewan ko dito kung si Senator Ping Lacson nagbibiro, nagloloko, nagjo-joke. Sabi nga dito, sarcasm yan, Ping. Sa ating ko nga sarcasm eh. Ano to, nangaasar ka ba, Senator Ping? At sasabihin mo na na malaking kawalan? Senator Bato at Senator Bongo? Senator Bongo, meron kahit papano. Ako dyan, agree ako. Senator Bongo, meron kahit konti. Pero Bato de la Rosa? Malaking kawalan? Hindi nga siya ramdam dyan eh. Hindi nga ramdam sa Senado. Diba? So, ewan ko lang kung nagjo-joke si Senator Ping Lacson Senator Ping, para masama gising mo At ganyan ang sinabi mo. Baka inaantok pa si Senator Ping nung natanong. Wala pa sa wisyo. Kaya ganyan ang sinabi. So ayan mga kababayan, po muna ang ating update. Ngayong araw na ito, ngayon po ay February 16, 2026. Araw po ng Lunes, mga kababayan, Lunes. Nagjo-joke etong si Senator Ping Lacson. Siguro masama lang ang gising. Baka wala sa mood. Okay, so yun lang po muna mga kababayan Tutok-tutok lang po dito sa Batang Maynila Toys sa iba pang updates. Ingat po tayong lahat. God bless po.